Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Yahoo! Maaga ako ngayon. Thank you, Jesus, for waking me up, Lord. Jesus, Holy Spirit, thank you for waking me up, for sustaining me with your grace and renewing my strength. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Jesus Christ. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan. Thank you, Lord Jesus. King of Kings and Lord of Lords. Salamat sa iyong kabutihan, O Diyos. Salamat sa iyong kabutihan, Lord Jesus. Hallelujah. Panibagong umaga na naman na kami ay magpuri sa iyo, Panginoong Jesus. O hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan, Lord. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Thank you. Thank you that you are in control of everything, Father God, in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Yan ang batayan ng ating pananampalataya. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Ayan ang batayan ng ating pananampalataya. Ngayon ay Thursday morning na. Salamat sa Diyos. Thursday morning. Hallelujah. We love Jesus. Team Jesus. Ano sabi dyan? Happy moments. Praise the Lord Jesus Christ. Difficult moments. Seek the Lord Jesus Christ. Quiet moments. Worship the Lord Jesus Christ. Painful moments. Trust the Lord Jesus Christ. Every moment, thank God, thank the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan. Salamat, Lord Jesus. Praise God. Yoko, maaga ako. Salamat, Panginoon, sa pagising mo sa akin, Lord Jesus. Oh, hallelujah. 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 Yan. So, magpuri na tayo sa ating Panginoon. Welcome dito sa ating live. Ano siya madilim? Tingnan natin ang ilaw. Ayan. Okay. Welcome dito sa ating live. Hallelujah. It's Thursday morning here in Houston, Texas. Welcome, Facebook viewers, Facebook joiners, and YouTube viewers, welcome. Ito si Tita Vets, fresh from the bed. Hallelujah. So tayo ay magpuri sa ating Panginoong Jesus. Ayan, magpuri tayo mga kating Jesus. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord Jesus, salamat po sa kaligtasan nang tanggapin ko
Si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Hallelujah, Lord Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Yes, Lord Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah! Yes, Lord Jesus. Salamat sa iyong kabutihan, Lord, at nandito na naman kami, Panginoong Isus. Thank you so much. We love you, Lord Jesus. We love you, Lord Jesus. Salamat sa bawat araw na kami ay gising, na kami ay nagagamit mo ang aming mga buhay, ang aming mga katawan upang ikaw ay mapurihan, upang ikaw, Panginoong Kristo, ay makilala sa sanlibutan. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoong Jesus. Oh, hallelujah. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth.
I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Oh, hallelujah, Father God, in the name of Jesus. Sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Lord, sabi mo sa mga salita, Panginoong Hesus, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So, Father God, in the name of Jesus, kami ay naniniwala na nandito ka sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po at kayo nangusap sa amin kahapon, Banal na Espiritu. Pinabalik namin sa Diyos Ama ang lahat ng papuri at parangal. Ngayon, kinikilala na naman namin ang iyong kapangyarihan, Banal na Espiritu. Buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso upang mas lalo pa namin maintindihan ang iyong mga salita at ito ay aming maging gabay sa bawat araw na kami ay namumuhay, sa bawat araw na kami ay nakikisalamuha sa aming kapwa na makikita nila ang kaibahan na anong meron kami dahil ikaw ang aming Diyos. Oh, hallelujah. We praise you. We adore you, Father, King of Kings and Lord of Lords. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan. Salamat, Lord, dahil kasama ka namin sa bawat araw, sa bawat minuto, sa bawat oras, sa bawat pagkakataon, sa bawat pagsubok na aming nararanasan. Lord Jesus, salamat po dahil ikaw ang aming kalakasan, ang iyong kagalakan, ang aming lakas upang makapagpapatuloy kami sa aming mga katawagan. Maraming salamat po. Holy Spirit, thank you. Be with us, lead us. Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. At itago mo po ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Jesucristo na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita, ang maririnig, ang mararamdaman ay ang pagmamahal ng Diyos Ama, ang kanyang kaawaan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang mga pagpapalang siksik-liglig, umaapaw para sa kanyang mga anak, para sa mga taong naniniwala kay Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po. Lahat ng pasasalamat, lahat ng papuri at parangal ay aming binabalik sa Diyos Ama sa pangalan ng Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Amen! Yahoo! Thank you, Jesus. At tayo ay maaga. Ginising na ako ng Diyos before my alarm at ako'y nagising. Thank you, Jesus. God is good all the time. At sabi niya, okay, gising ka na at maghalungkat ka ng iyong mga damit. Doon sa wardrobe, doon sa closet. At ako'y naghalungkat at ipinakita sa akin ng Diyos itong aking jacket. This was 2012 pa, sa Pilipinas pa ako nang binili ko ang jacket na ito. At nandito pa rin. At ang damit na ito ay unang binili ni Tito Brian sa akin 2012. Praise God! So, nangukay si Tita Beth sa mga damit niya way back 10 years ago, 11 years ago. At ito pa rin, nasuot ko pa rin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So, ibig sabihin nun ay medyo tumaba lang ng kaunti si Tita Beth. Nagkalaman lang si Tita Bets, nagkalaman lang, pero ganun pa rin ang aking katawan, hindi nagbago ang size. Thank you, Jesus. Size 8 pa rin ako, size 8. Hallelujah. Praise the Lord sa kanyang kabutihan, no? Sa kanyang sa mabuting pangangatawan. To God be the glory. Kaya kayo dyan, pag nahirapan na kayong ano ang inyong mga suotin, balik kayo sa pag-i-exercise, balik kayo sa pag-inom ng maligamgam na tubig sa bawat umaga. 2 glasses warm water lang tayo, mga ka-Team Jesus. Okay? 2 glasses of warm water lang. So, pagkatapos kumain, before kumain, ang ginagawa ko ay 2 glasses of warm water sa umaga pagising. Tapos, an hour before kumain, 1 glass na naman para sa ganoon ay hindi ka masyadong gutumin, so busog ka na.
Pagkatapos ay isang glass of water na naman before kumain ng lunch. Oh. Para busog ng tiyan mo, kaunti na lang kainin mong pagkain. Ayan, water. Water therapy lang tayo mga ka-Team Jesus upang tayo ay manatiling malusog para ang ating mga katawan ay magagamit pa rin no, sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. To God be the glory. Ayan. So nagulat ako, magkasya pa kaya ito sa akin? I-try ko nga to. Praise God! Nagkasya pa rin. Hallelujah. Itong damit na ito, tingnan ko nga, magkasya pa ba to? Nagkasya pa rin! Thank you, Jesus! Kaya kayo dyan na nag-i-struggle kayo sa inyong mga damit, na wala na kayong mabili, wala na kayong masuot, okay? Do your part. Do your part. Do your part. Okay, hallelujah. Huwag kayong kain dyan ng rice. Kumain kayo ng bulanghoy. Kasaba root. Kumain kayo ng kamote. Kumain kayo ng mga gulay na mga hilaw. Nang sa ganoon ay less ang inyong karbo. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, ganun lang yun, mga ka-Team Jesus, para wala tayong mga sakit na nararamdaman na. So, huwag kayong kain dyan ng kanin. Mahal pa naman ang bigas. So, huwag kayong kain ng kanin. No, palitan ninyo yan ng saging, palitan ninyo yan ng kasaba, palitan ninyo yan ng kamote. Mas mura pa yon mga ka-Team Jesus. Magtanim kayo dyan ng kamote. Magtanim kayo dyan ng kasaba. Nagtanim na ba kayo? Kumusta na? Ay, nakalimutan ko palang ilagay dyan sa Facebook ang launching. Kumusta na kayo dyan? Kayo ba ay nagtanim na? Mga nagtanim na? Nagtanim na ba kayo ng mga gulay? Nagtanim na ba kayo ng mga alugbati? Nagtanim na ba kayo ng mga kamote? O, ano nang mga naitanim ninyo dyan? So, dapat ay magtanim na kayo. No? Ayan. Okay, doke. So, dito tayo sa ating word of God. So, noong nakaraan, ano na ngayon? Ngayon ay 3-6 na ngayon. Noong nakaraang araw ay tinuruan tayo ng banal na espiritu, yung kung ikaw ay kung ikaw ay babaeng asawa, ay ang iyong otoridad ay ang iyong asawang lalaki. Kaya kailangan nating i-submit, i-surrender ang ating mga sarili sa ating mga husband. No? Kung ikaw naman ay asawang lalaki, ay ikaw naman ay pakita mo naman sa iyong asawang babae ang iyong pagmamahal, ang pagmamahal ni Kristo upang maintindihan niya na kailangang i-submit niya yung sarili niya sa iyo. At ikaw bilang asawang lalaki ang head of the family. So yung asawang babae, kailangan natin ng otoridad, no, yung consent mula sa ating mga asawang lalaki kung tayo man ay magpagamit para sa kapurihan ng Diyos Ama. Oh, hallelujah. Okay, so dito na tayo sa next na Word of God. Nasa 11 pa rin tayo. From 11, 1 Corinto chapter 11 to chapter 11, 17 to 33. O yan, tapusin na natin to. Ngayon ay 3-6-25. So, ayan o. Siya, bigyan mo ako ng total siya sa bawat ano siya, yung halimbawa siya, yung early birds, yung attendees, yung reflection, yung ano pa siya, yung sa YouTube. Bigyan mo ako ng total diyan siya. Tag 10 pesos ang love gift niyan. So, magkano yung total diyan para i-post ko na siya, ha? Okay. At God willing ay bukas, may provision na ang Diyos at maipadala ko na kay Sharon yung mga love gift, no, the Lord willing. Okay, so dito tayo. Ang banal na
ang banal na hapunan. Oh, it's the Holy Communion ang tawag nun. Last Supper, o hindi naman to Last Supper, ang banal na hapunan. Lord's Supper. So ang tawag nito ay Lord's Supper. So ito yung sinasabi nating communion pag tayo ay nakikipag-fellowship sa ating pamilya, halimbawa, at nag-communion tayo, yan ang tinatawag nating the Lord's Supper, ang banal na hapunan. Okay, dito tayo sa 17. Tungkol sa bagay na tatalakayin ko ngayon, ay hindi ko kayo mapupuri, dahil ang mga pagtitipon ninyo ay nakakasama. Ang pagtitipon ninyo ay nakakasama sa halip na nakakabuti. Sapagkat nabalitaan ko una sa lahat na tuwing nagtitipon-tipon kayo bilang iglesia, nagkakaroon kayo ng pagkakapangkat-pangkat at medyo naniniwala ako na yan nga ang nangyayari. Nagkaroon sila ng Division 19. Kinakailangan sigurong mangyari iyan para malaman kung sino sa inyo ang mga tunay na mananampalataya. 20. Kapag nagtitipon kayo upang ipagdiwang ang banal na hapunan, hindi tama ang ginagawa ninyo. Dahil kapag oras na ng kainan, hindi kayo naghihintayan, kaya ang iba'y busog at lasing na, at ang iba na may gutom. 22. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? Sa ginagawa ninyo, nilalait ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya ang mga mahihirap. Ano ngayon ang gusto ninyong gawin ko? Purihin kayo? Aba, hindi. O galit si Pablo doon sa mga taga-Korinto sa kanilang mga ginagawa. 23. Ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Noong gabing traidorin ang Panginoong Hesus, kumuha siya ng tinapay, at pagkatapos niya magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Pagkatapos nilang kumain, so nandito yan sa 24. Okay? Dito tayo sa 25. Pagkatapos nilang kumain, ganon din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, ang inuming ito, ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. 26. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom inuming ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Kaya nga, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom ng inumin ng Panginoon ng hindi karapat-dapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kailangang suriin ng bawat isa ang kanilang, tandaan natin yan Kailangang suriin ng bawat isa ang kanilang sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng inumin. Sapagkat ang sino mang kumain at uminom nito nang hindi pinahahalagahan ang katawan ng Panginoon ay nagdadala ng kaparusahan sa kanyang sarili. At ito nga ang dahilan kung bakit marami sa inyo ang mahihina at may sakit at ang ilan ay namatay.
31. Ngunit kung suriin natin ang ating sarili, kung tama o mali ba ang ating mga ginagawa, hindi tayo parurusahan ng Diyos. Kung tayo man, 32, kung tayo man ay pinarurusahan ng Diyos, dinidisiplina niya tayo upang hindi tayo maparusahang kasama ng mga tao sa mundo. Amen. Kaya nga, mga kapatid, kapag nagtitipon-tipon kayo para sa banal na hapunan, maghintayan kayo. Kung may nagugutom sa inyo, kumain na muna siya sa kanyang bahay nang hindi kayo maparusahan ng Panginoon dahil sa mga ginagawa ninyo sa inyong pagtitipon. At tungkol naman sa iba pang mga bagay, saka ko na aayusin pagdating ko riyan. Salamat, Holy Spirit, sa mga salita. Buksan mo po ang aming mga isipan at aming mga puso upang maintindihan namin ang iyong mensahe. Mangusap po kayo ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, no? So, tingnan natin ang mensaheng nais iparating ng banal na Espiritu sa atin dito sa 1 Corinto chapter 11, verses 17 to 34. So, ang binibigyang pansin dito, mga ka-Team Jesus, ay ang Holy Communion, na yon ang tinatawag nating the Lord's Supper, no? Ang banal na hapunan. So kung titingnan ninyo rito, hindi naintindihan ng mga taga-Korinto ang ibig sabihin ng banal na hapunan. Ipinakita dito ni Pablo na hindi nagkakaisa ang mga taga-Korinto, ang Church of Corinth ay hindi nagkakaisa, kundi anong ginagawa nila dito? Nag-uunahan sila doon sa fellowship. Kasi kung 'di ba sa isang umpukan, mga Christian fellowship, dapat ay maintindihan natin na kailangan tayong magkaisa at kailangan nating hintayin din yung iba. Nang sa ganoon ay pag mayroong mga party-party na mangyayari, fellowship din yan sa church, ay pag ako ang nauna, pag ikaw ang nauna, halos lahat ng putahe kunin mo, punong-puno yung plato mo, yung pinggan mo. Paano naman yung nakapila doon sa likod? So wala na siyang pagkain, maubusan na siya. Yan ang ilan sa mga nangyayari sa atin. Ang sabi ni Pablo, na para naman kayong mga walang ang nakain doon sa mga bahay nyo. Kung gusto nyong maglasing at gusto nyong magpakabusog, di kumain na kayo doon sa bahay nyo, doon nyo sa bahay gawin yan, hindi dito sa simbahan, hindi dito sa fellowship ng believers of Christ. So, di ba may mga handaan sa church, mga party-party, whatever, Christmas party, anniversary, o ano pa mang mga fellowship, yan ang nangyayari. Sa halip na maintindihan, sa halip na isipin natin yung kapakanan ng iba. Maraming, titingnan mo, maraming nakapila. Kaya ang nangyayari sa mga ganyan ay mayroong servers. Kasi yung server, maghihintay ka lang yung plate mo ganyan, tapos bigyan ka, one piece of chicken, isang cup ng ganito, ganyan, rice mo. Nang sa ganoon ay mahati-hati ang mga pagkain para sa lahat at hindi maubusan yung nasa likod o yung late nang dumating. No? So, yan ang dapat na isaalang-alang ng mga Kristiyano. Dito naman ang binibigyang pansin ay yung Holy Communion. Ito'y nangyayari lamang sa lumang tipan sa dahilang wala pa naman silang yung kagaya ng high-tech nga ginagawa natin ngayon. Kung ikaw ay isa sa mga nakapag-join sa
sa isang Bible Christian believer church, Bible believing church. Kung nakapag-join ka at every month, once a month ay mayroong tinatawag na offering o yung communion, no? The Lord's Supper, ang banal na hapunan, ay makikita mo, halimbawa sa Cornerstone Church, makikita mo na kami, kasi online kami nanonood, ang layo ng San Antonio, so online ang aming pinapanood. Pag Holy Communion, mayroon din kaming communion set, no? So may communion set tayo na kunin ko yon para maintindihan ninyo ang ibig kong sabihin. Okay. So ito 'yon mga ka-Team Jesus. So ito yung communion. Hindi ako nag-promote ng isang brand. Fellowship Cup. So ito yung Fellowship Cup. Ngayon sa atin sa kasalukuyan, hindi na nangyayari yung sinabi ni Pablo diyan sa Corinto. Maliban na lang kung may mga party fellowship tayo, mga party, Christmas party, anniversary sa church, no? Na kung saan maaring posibleng nangyayari pa rin yan kung walang mga servers na kung saan siya yung nagbibigay. Kasi yung iba ay kung walang mga servers, so hinayaan lang pagkain dyan. So yung mga nauna ay naubos na, yung lechon naubos na. Yung nasa likuran, hindi pa sila nakakuha, wala na silang makain. Yan, kung ganyan ang uri ng mga churchgoers sa inyong church, sila ay mga taga-Korinto. Kagaya sila sa mga taga-Korinto. Hindi iniisip ang kapakanan ng iba. Yung iba ay busog na, yung iba ay inom ng alak, no? Samantalang yung iba ay wala pang nakain, nagugutom pa yung iba, wala nang maiwan, na? Wala nang naiwan doon sa mga nakapila. Pagtingin nila, ano naman lang kakainin nila, ubos na. Kung ganyan ang mga klase ng mga churchgoers o mga kasamahan niyo sa simbahan, kayo sila ay mga taga-Korinto. Ganyan ang mga ugali ng mga taga-Korinto, o kaya nirebuke sila ni Pablo, no? So, isipin natin ang kapakanan ng iba. O, mayroon pang marami pa. Kaya nga may server para mahati-hati ang lechon. Hinati-hati na yan. O, bigyan. Ganyan. Para, titingnan naman yan ng mga servers. Ay, marami pa. O, kaya ito lang muna. Pagkatapos na ang lahat ay nakakain na, no? Lahat ay nakaupo na, nakakain na. May naiwan pa doon sa mesa, kaya ina-announce nila yan. Mayroon pa ritong mga naiwan, kung sinong gusto pang magdagdag, ganyan, no? So, yun ang nararapat, na pantay-pantay ang lahat. Hindi yung nauna, busog na at nalasing na sa alak. Samantalang itong mga nakapila, itong iba na hindi pa, wala nang naman, hindi na makakakain. So, hindi tayo taga-Korinto, mga ka-Team Jesus, na kung saan sila ay naghati-hati. Wala silang pakialam sa body of Christ. Hindi nila iniisip ang kapakanan ng iba. Pero dito, pagdating sa hapunan o kaya communion ang pinag-uusapan or fellowship. So ito na ang ginagamit ngayon sa kasalukuyan. Kung kayo ay nagsisimba sa isang Bible believing church,
At mayroon silang tinatawag na fellowship o kaya yan no, yung celebration of the body and blood of Christ. Kasi bilang mga Kristiyano, kagaya ng pagbabaptismo natin sa tubig, kailangan nating sundin kung ano ang sinasabi ni Panginoong Kristo. Kaya yan, nandiyan yan sa 1 Corinto chapter 11 na sinasabi niya na yung bago pa, pinaalala, nandoon din yan sa Mateo, Mark, Luke, dyan. Pinaalala yung Last Supper ni Panginoong Kristo na nandoon pa siya. So pinaalala dito ni Pablo na bago pa pinagtaksilan ni Judas si Panginoong Kristo ay nagkaroon sila ng Last Supper. So yung hapunan ni Panginoong Hesus, yung Lord's. Ngayon ang tawag doon sa kanilang panahon na nandoon si Jesus bago pa siya binitray o kaya yung pinagtaksilan ni Judas, ay nagkaroon sila ng Last Supper. Nakasama pa si Panginoong Hesus. Ngayon sa atin, sa kasalukuyan at maging sa mga disipulo, kina Pablo, nung panahon nila, hindi na nila tinatawag yun na Last Supper. Ang tawag ay Lord's Supper. Kaya yung Holy Communion. Yung ibang mga Christians, Katoliko, mostly mga Katoliko, dati nga sa amin mayroon yan yung mayroong frame na nandoon ang Last Supper, yung Last Supper, na kung saan nandoon si Jesus sa gitna ang kanyang mga disipulo, yan Last Supper. Ngayon sa kasalukuyan at sa panahon nila ni Pablo, hindi na yun Last Supper, Lord's Supper. Kasi nga, inaalala natin ang pagkamatay ni Panginoong Hesukristo, ang kanyang katawan at ang kanyang dugo. So, ang sabi dito, ayan ito ay isang halimbawa ng ang bili ko, 100 pieces ang aking binili. So, kami lang ni Tito Bryant ang ginagamit, no? So, kapag itong mga ito ay na-sanctified na siya, which means, pag na-sanctified, pag kayo na mismo ang nandiyan na kayo, no, sa presensya ng banal na Espiritu at pinagdasal na ninyo, Lord, ang sabi mo sa iyong mga salita, ang iyong katawan, ito ang katawan na ganyan, kagaya ng sinabi ni Pablo. So, na-sanctified na ang elements na ito. Okay? It means holy, banal na ang mga elements na ito. Banal na ito sapagkat atin na itong inoffer sa Diyos, atin na itong pinasalamatan, at we think, iniisip natin na itong elements na ito, yan mayroong maliit na ostia, may maliit na ostia, ayan, at mayroon siyang grape juice, grape juice, maliit lang, ayan. So pag ang church, time for communion, Lord's Supper, ang ginagawa ng church ay nagdi-distribute sila ng mga ganito, o kaya mayroong mga maliliit na ganito, glass, maliliit, na doon sa Baguio, ang ginagawa nila hindi ganito kasi expensive ang ganito. Kaya ang ginagawa nila, yung mayroong mga ganito kaliit na bayal, maliliit na mga glass, no? At mayroon ding lagyanan na mga maliliit na ipapasok yan lahat ng mga ganito, mga lagyanan, at mag-pour out sila ng grape wine. So yun ang ipapasa doon sa congregation. Kukuha ng tinapay. Kung walang ganito, pwede ang tinapay, tapos pass it on, tapos kuha ka ng isang ganito mo, yung isang maliit na glass na mayroong grape, at hawakan mo yan habang hinihintay mo, yung ang lahat ay nagkaroon na ng kanilang mga ganito. So ito ay ready-made naman to siya, no? Medyo expensive ang mga ganito kasi nakaayos na siya. Kaya kung
kung gusto magtipid ang church, yung mga maliliit na baso, tapos pagkatapos, anyway, it's every once a month man yan, kaya ini-sterilize na naman nila yung mga basong maliliit na yun, ini-sterilize, ready, pagkatapos nagamit, ready for the next. So, nililinis yan at pinabubukal, pinapakuluan yan ng tubig, yung mga maliliit na glasses na yun, para malinis. Kasi di mo naman alam sino-sinong gumamit nun, sino-sinong nagsisip nun. So, kung ganito kasi, dito sa Amerika, ganito ang ginagamit. Kasi nga, they are so particular, lalo na nung nagkaroon ng COVID. So, they are so particular of the, yung mga hygiene at iba pang mga cleanliness. Kaya, ganito ang ipinapagamit sa church. Okay? So, pag ando na ang lahat, kasama na ang lahat, ready na, nakakuha na ba, sabihin ng pastor, lahat na ba ay mayroon ng tinapay at abino. Ayan. Yes, magsimula na yan siyang magseremonya na yan, na yung sinasabi dito ang sinasabi ni Pablo dito sa 1 Corinto, na sinabi din to ni Panginoong Jesucristo, no? Pagkatapos niyang magpasalamat, so pag nagpasalamat na tayo, dito sa pagkain na ito, pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan. So, yun ang ginawa ni Panginoong Jesucristo dati, di ba? Yung isang tinapay ay kumuha siya, ito ang aking katawan, representing my body. Tapos, kumuha siya ng kaunti, binigay niya, hati-hati doon sa mga disipulo niya, hanggang sa silang lahat ay mayroon na, no? So, yun. Naging na siya, sacred na, naging banal na, sapagkat pinasasalamatan na nga natin ito. Okay? So, ang sabi dito, pagkatapos nilang kumain, so kinain na nila yung ostia, yung tinapay. Pagkatapos nilang kumain, kinuha niya ito at sinabi, ang inumin na ito, ang bagong kasunduan ng pinagtibay ng aking dugo. So, sa bawat pagkain natin ng tinapay na ito, yun yung Lord's Supper. At nung pinasalamatan na natin ang elements na ito, itong maliit na tinapay na to at ang grape na ito, hindi na ito siya karaniwang tinapay at saka grape juice. Nagrepresent na itong maliit na tinapay na to sa katawan ni Kristo at ang maliit na portion ng juice na ito sa dugo ni Kristo. Na ibig sabihin nun, ang sabi dito ni Pablo, hindi tayo basta-bastang makipag-join o kaya mag-join sa communion kung hindi tayo karapat-dapat at kung hindi natin ito binigyan ng halaga. Basta lang kayo, mag-join ka dyan o mag-communion sila o ako rin mag-communion ako. Kaya nga hindi ito ibinibigay sa mga bata sapagkat hindi alam ng mga bata kung ano ang pakahulugan nito. Ibibigay lamang ito sa tao na nakakaintindi na ano ang pakahulugan nito. What are these elements representing for? So itong mga elements na ito, nagrepresent ito sa katawan at sa dugo ni Kristo. So yung kanyang katawan na sinakripisyo niya, no? Yung kanyang katawan na nagkaroon ng ilang lashes, 44 lashes na lumagsik yung kanyang laman, no, at kasama ang kanyang dugo. Yun ang katawan ni Kristo na binayubay, no? Katawang binayubay doon sa Kalbaryo. At ang kanyang dugo na yon ang ginawang sacrificial offering, ang dugo niya na ito ang itinuring na the Lamb of God. Lamb of God, who takes away the sin. So itong dugo, ito ang bagong kasunduan ng Diyos Ama sa mga taong naniniwala sa Kanya. So hindi ito pwedeng inumin o kainin ng sino-sino man na hindi nila naintindihan ang pakahulugan nito. Sapagkat oras na ang mga elementong ito ay pinagdasal na natin ng pastor, itinaas na niya ito,
at pinasasalamatan niya sa Diyos ang mga elementong ito, these elements are considered holy, and it already transformed from an ordinary bread or whatever to the body of Christ. And itong juice na ito ay mula sa karaniwang juice na ito, kahit saan man yan, na anong klaseng juice yan, ay hindi na ito karaniwang juice, it transformed into the blood of Jesus. Na sa halip na kung inumin at kung kainin natin ito at inumin natin ito, na tayo ay karapat-dapat sa kanyang katawan at sa dugo ni Kristo, ito ay nagdudulot sa atin ng kapayapaan, nagdudulot sa atin ng katatagan, nagdudulot sa atin ng kagalingan ng ating mga sakit. So, balit, kung ang mga taong kumakain lang nito, umiinom nito, kagaya ng nangyari sa mga taga-Korinto na hindi nila binibigyang halaga yung Last Supper na yan, yung Lord's Supper na yan, basta kayo kumakain ng kumakain, inom ng inom, no? Sa kanilang panahon. So, yan ang dahilan, ang sabi ni Pedro, yan ang dahilan upang mahihina kayo sa inyong pananampalataya. Yan ang dahilan upang maraming mga may sakit sa inyo at namamatay. O see? Bakit? Sa halip na healing ang mangyayari sa kanila, ang nangyari sa kanila ay sumpa ang kanilang natanggap sapagkat binabaliwala nila ang sacredness o ang kabanalan ng representation ng katawan at dugo ni Kristo. Naalala nyo, di ba sabi ko sa inyo na yung si Tito Bryant ay yung mayroon siyang severe pain sa likod niya, dito sa back niya, na yung lumbar, niya, na grabe talaga yung pain na yun. Ang conviction ng Holy Spirit sa kanya, you commune with me every day. So, bago siya nag-commune nito, bawat araw sa pagising niya, ganyan, nagdasal siya, napapansin ko yan it's between him and the Lord. Kasi wala naman akong conviction na sumabay sa kanya, but I'm praying for him. I interceded for him. It's between him and the Lord. It's between you and the Lord. So, bago tayo kumain itong tinapay at yung grape juice, ay kailangan siyasatin muna natin ang ating mga sarili. At tanggapin natin, Panginoong Hesus, wala pong nakatago sa inyo, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan. No, patawarin mo ako, gawin mo akong karapat-dapat upang muli kong ma-renew, no, ang aking kasunduan, yung kasunduan ko at ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Kristo. Kasi ang kanyang dugo, ito ang bagong tipan. The new blood compact ba, no? Sa ating kaligtasan. So ito'y naman magpapaalala sa atin, mga ka-Team Jesus, na tayo ay nakatali sa Diyos Ama. Sa pamamagitan ng elemento na ito, ito'y magpapaalala sa atin sa katawan ni Kristo na sinakripisyo niya nang sa ganoon ang sanlibutan ay muling maibalik sa presensya ng Diyos Ama. Ang elementong ito, ang grape juice na ito, ang dugo ni Kristo, nagrepresent sa dugo ni Kristo, na kanyang inalay sa Kalbaryo upang malinis ang ating mga kasalanan. At kung tayo ay wala ng kasalanan, ang kanyang dugo ang siyang magpapagaling sa ating mga sakit, ang siyang magpapalaya sa atin sa anumang ating mga nararamdaman, sapagkat there is power in the blood of Jesus. Hallelujah! So itong dugo, itong elementong ito na bawat buwan ay ginagawa natin, ito'y nagpapaalala sa atin na we are saved by the grace of God at hindi by our own good works. No? So nagpapaalala sa atin ito na tayo ay
nailigtas hindi sa pamamagitan ng ating mga mabubuting nagawa, kundi sa pamamagitan ng kabutihan ng Diyos Ama na tayo ay naligtas. So, naligtas tayo mga ka-Team Jesus. Ang tanong, kung tayo ay nakiki-fellowship dito, kung tayo ay if we share ba, if we join the fellowship dito, ito halimbawa, siyasatin muna natin ang ating mga puso, isipan. Lord, patawarin mo ako kung nakalimutan ko na ako ay nailigtas ng dahil sa kaawaan ng Diyos Ama. Panginoon Sus, patawarin mo ako kung nakalimutan ko na sa pamamagitan ng iyong katawan, sa pamamagitan ng iyong dugo, ako ay nailigtas. At ako ay andito pa rin nakatayo. No? Ito, nararanasan ko ang kasaganaan ng buhay, nararanasan ko ang kabutihang loob mo, nararanasan ko ang kagandahan ng aking pakiramdam, nararanasan ko na ako ay walang sakit, nararanasan ko ang kagalakan sa puso, nararanasan ko. Minsan kasi kailangan nating palalahanin, ipaalala sa ating mga sarili. Di ba? Anong sabi sa salita ng Diyos? Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Pag-alala kay Panginoong Hesukristo na sa pamamagitan ng kanyang katawan at ng kanyang dugo, tayo ay muling nabigyan ng pagkakataon upang maiugnay sa totoong puno. Di ba? Naalala natin, tayo ay mga sangang walang kwenta. Subalit isa tayo sa mga pinili ng Diyos. Yung mga hintil ang aking devotion kaninang umaga ay yung tungkol sa isang Canaanite. Yung Canaanite na yon ay mayroong daughter na na-possess ng masamang espiritu yung kanyang daughter. At nakita niya si Jesus at sumisigaw siya, Lord, have mercy on me. Heal my daughter, Lord. She's possessed with demon. Yan, pinost ko dyan sa aking Facebook, sa Vitamin. Yun ang kaninang umaga ang pinakita sa akin ng banal na espiritu. No? So, pagising ko sa umaga, yun na agad ang tinitingnan ko sa Facebook ko, ang aking Bible devotion. Kahit mayroon tayong Bible devotion, morning Bible study, mayroon akong Bible devotion. Pag sabi ng Holy Spirit, ito, i-copy-paste mo, i-post mo, di ko alam, okay, Holy Spirit. Ngayon pala, iuugnay niya sa ating pinag-uusapan. So, itong Canaanite na ito, humihingi talaga siya, pero parang hindi siya pinapansin ni Jesus. Hindi siya pinapansin, ganyan. Pero sigaw pa rin siya ng sigaw, at sabi ng mga disipulo sa kanya, kay Lord Jesus, Lord, patigilin mo itong babaeng ito, Lord. Ang ingay-ingay niya, Lord. Kasi sumisigaw nga yung babae. No? Kaya kinausap siya ni Panginoong Hesukristo. Sabi niya na, ako ay ipinadala para sa mga anak, sa mga Hudyo siya pinadala. Kasi nga, Canaanite siya, from Canaan. Hindi yan mga Hudyo ang mga Kanaan. May mga idols yan sila. No? Sa Kanaan. Hindi yan sila mga Hudyo. Iba ang kanilang paniniwala. Kaya sabi ni Panginoong Kristo, ipinadala ako para sa mga Hudyo. No? It's not good to give the food of the children's food to the dogs. Hindi mabuti na ibigay ang pagkain na para sa mga anak ay ibibigay doon sa aso. O, di ba? Napag-usapan na natin yan sa Bible study natin dati.
The children of God are the Jew people. Ang mga Hudyo, ang talagang anak ng Diyos. Kaya hindi pwedeng yung milagro, yung healing, lahat-lahat, ay ibigay ni Panginoong Jesucristo doon sa mga hindi Hudyo at hindi naniniwala. No, unbelievers. Pero anong sabi ng babae ng Canaanite? Sabi niya, "Yes, Lord. Ang mga pagkain na para sa mga anak ay hindi pwedeng ibigay sa mga aso." So yung mga aso, nag-represent 'yun sa mga unbelievers, no? So balit ang aso, sabi niya, subalit ang aso ay kinakain niyang aso yung mga nahuhulog na mga crumbs, 'di ba? May mga nahuhulog na mga mumhuba na mga pagkain doon sa pagkainan, no? May mga nahuhulog. Nakapapansin niyo ba 'yan? Dinidilaan ng aso yung pagkain, no? Dinidilaan ng aso yung pagkain. Napapansin niyo 'yon? Dinidilaan. So yung mga nahuhulog mula sa master's table ay kinakain ng aso. Nagulat doon si Panginoong Hesus. "Oh, woman, grabe ang iyong pananampalataya. At because of that, it will come to you according to what you wish for." See? At gumaling yung kanyang anak. Ang kaligtasan na inilaan ng Diyos Ama ay para sa mga Hudyo. Hindi para sa mga Hintil. Subalit kahit hindi tayo mga Hudyo, tayo ang iilan sa mga pinili ng Diyos Ama upang maiugnay tayo kay Kristo. Hallelujah. Isa tayo kung ikaw man ay isa sa mga nandito at naintindihan mo ang pagpili ng Diyos Ama sa buhay mo bilang isa sa kanyang mga anak. Praise the Lord Jesus Christ. Isa ka sa mga pinagpapala na maging Kristiyano at naintindihan mo ang kaligtasang dala ni Panginoong Jesucristo. Sapagkat hindi lahat ay pinili. Many are called, but few are chosen. So tayo ay parang mga Canaanites. Para tayong mga Canaanites. We are Gentiles. Hindi tayo mga Hudyo. Subalit isa tayo. Tayo ay mga aso. Mga aso tayo. Kasi hindi tayo mga anak ng Diyos. Pero, isa tayo sa mga nabibiyayaan ng kanyang kaawaan. Isa tayo sa kanyang mga napili. Dahil sa dami-dami ng mga tao sa mundo. Isa ka sa pinili ng Diyos. Isa ako. Isa siya. Isa tayong lahat na nandito na wala tayong ibang kinikilala, kundi si Panginoong Jesucristo. Isa tayo sa mga pinagpapala. Kaya kahit ano pa mang mga pagsubok sa buhay ang ating nararanasan bilang Kristiyano, ganito, press down, ganyan, parang ay ipit na tayo, halos wala na. Pero we are still blessed. Pinagpapala pa rin tayo. Bakit? Sapagkat isa tayo sa pinili ng Diyos na makilala siya. Makilala ang kanyang anak na si Jesucristo. Magkaroon ng personal na relasyon kay Panginoong Jesucristo. Isa tayo sa billions, sa trillions of people in the world. We are one of those chosen. We are one of those chosen. Hallelujah.
No? Kaya ito, itong elementong ito, ang nagpapaalala sa atin na wala tayong pwedeng ipagmayabang na kahit na anong bagay. Wala. Ito'y nagpapaalala sa atin na anumang meron tayo ngayon, kung tayo man ay naging anak ng Diyos, we are adopted children of God, ay ito'y nang dahil sa sakripisyo ni Panginoong Jesucristo, ang kanyang katawan at ang kanyang dugo ang naging kabayaran sa anumang privilege o pribilehiyong ating natatamasa ngayon. Sa makatuwid, ang pwede lang nating maipagmayabang ay ang kabutihan ng Diyos Ama sa mga buhay natin, na isa tayo sa kanyang pinili upang magkaroon ng personal na relasyon kay Kristo. At nang dahil doon, kailangan nating sundin ang ating mga katawagan para sa kapurihan ng Diyos Ama. O hallelujah. Woo! Holy Spirit! Holy Spirit! Hallelujah! Napakabuti mo, Holy Spirit! Thank you for your presence, Holy Spirit. Thank you so much, Holy Spirit. Father God, Lord Jesus, Holy Spirit, thank you. We honor you. We honor you for your presence here. Salamat po sa karunungan na inyong ibinigay sa amin. Salamat po sa pagbukas ng aming mga isipan, mga puso, upang maintindihan namin ang kahalagahan ng Lord's Supper, Lord. Ito'y magdudulot sa amin ng kapayapaan, magdudulot sa amin ng mga pagpapala, magdudulot sa amin ng kagalingan ng kung anumang aming mga sakit. Kung ito'y aming pinapahalagahan, kung ito'y aming naintindihan, at ito'y aming we partake it, na kinakain namin at iniinom namin, na may pagpapakumbaba sa aming mga sarili, na pagkilala na wala kaming pwedeng ipagmayabang. Ang tanging pwede namin ipagmayabang ay ang iyong kabutihan. Ang kabutihan ng Diyos Ama sa aming mga buhay. Thank you. Thank you, Lord Jesus, for your sacrificial offering na sa pamamagitan nito. Andito kami. Sa pamamagitan nito, dito kami nakatayo pa rin, Lord Jesus. Thank you. Salamat at isa kami sa iyong mga pinili upang magkaroon ng personal na relasyon sa iyo, Lord Jesus. Thank you. Thank you, Lord. We love you, Lord Jesus. We love you. Andito kami ang aming mga buhay, Lord. Patawarin mo kami. Kung hindi namin binigyan ng halaga ang iyong sakripisyo sa krus. Kung kami man ay naging makasarili at sarili lamang namin ang aming iniisip sa halip na tingnan ang aming likod at kung sino-sino yung mga nasa likod namin at nakapila pa. Ang iniisip lamang namin ay aming mga sarili. Basta kami mabusog, wala ang uhaw. Lord, forgive us, Lord, for being selfish. Forgive us, Lord Jesus. Sa halip na tingnan namin ang kapakanan ng iba, ang iniisip lang namin ay aming mga sarili na maging, ito kami, ganito kami. Lord, forgive us, Father God. Hindi yon ang dahilan upang kami ay naging mga anak mo.
Hindi yan ang naging dahilan upang kami ay iniligtas mo, Panginoong Jesucristo. Kundi upang ang aming mga buhay ay magamit mo para sa kapurihan ng Diyos Ama. Father God, convict our hearts, Lord. Convict our hearts, Holy Spirit. Naunahin ka, sundin ang iyong kalooban at hindi ang aming mga ninanais, ang aming mga makasariling hangarin. Kundi gabayan mo kami, banal na Espiritu, upang masunod namin ang iyong kalooban, ang kalooban ng Diyos Ama sa mga buhay namin. Thank you. Gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong pagpili sa amin, Diyos Ama. Gamitin mo ng malakasan ng aming mga buhay, ang aming mga katawan, upang maipahayag sa sanlibutan ang iyong pagmamahal, ang iyong kaawaan, ang sakripisyong ginawa mo, Panginoong Hesus, sa Kalbaryo, ang pag-alay mo sa iyong dugo sa krus, upang ang aming mga kasalanan ay malinis at magkaroon kami ng panibagong buhay sa Espiritu. Thank you, Lord. Utang na loob namin sa inyo ang aming bagong buhay, Panginoong Hesus. Gamitin po kami bilang mga asin ang sanlibutan, bilang mga ilaw ng mundo. Upang maipahayag ang iyong kabutihan, upang marami kaming madala sa iyong kaharian, Panginoong Diyos Ama. Maraming salamat po. Patnubayan mo ang bawat isa, pagpapalain mo ang lahat ng mga nandito, at kung sino man na makikinig sa iyong mga salita sa live na ito, Panginoon. Ipadala mo ang live na ito sa sanlibutan, sa saan mang sulok ng daigdig, upang maintindihan nila ang kahalagahan ng iyong sakripisyo, Lord Jesus. Ang kabanalan ng iyong pagsakripisyo. Hallelujah. Salamat po, Panginoong Kristo. Salamat po, Holy Spirit, for speaking to us today. Binabalik namin sa Diyos Ama ang lahat ng papuri at parangalan, lahat ng pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu. Amen! Woo! God is good all the time. And all the time, God is good! Ayan mga ka-Team Jesus. So napakabuti ng Diyos at tayo na naman ay tinuruan ng ating Panginoong Jesucristo ng banal na Espiritu. Kaya, huwag nating isantabi o kaya pag walang bahala ang communion. Na parang, ayoko lang mag-join dyan sa communion, kahit ganyan. So, dapat bago tayo maki-join sa communion, ay siyasatin muna natin ang ating mga sarili at humingi tayo ng kapatawaran kung mayroon man tayong mga kasalanang tinonvict tayo ng Holy Spirit, nang sa ganoon ay maibalik ang ating relasyon kay Panginoong Jesucristo. Okay? So maraming salamat sa inyong pagdalo hanggang sa muli. Jesus loves us. Bye-bye.